Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi close siya sa mga broken-hearted people, sa mga taong may mga pinagdadaanan sa buhay. Yung nandun yung puso ni Almighty Father dahil ang tatay natin ay maawain at mapagmahal. Inaantay lang niya tayo na lumapit sa Kanya. At nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ dahil siya lang ang worthy na makapag-open ng scroll. Ang ibig sabihin nung in-open niya yung scroll, siya lang ang naka-fulfill nung mga salita ni Almighty Father sa Old Testament na fulfilled ni Jesus Christ. Kaya siya lang ang pwedeng makapag-open ng scroll na nakaselyo. Kay Jesus lahat bigay ang authority and power ni Almighty Father. Kaya si Almighty Father, hindi na siya nagagalit dahil ipinag-ubaya na niya kay Jesus Christ lahat. Inaantay na tayo ng tatay natin. Pero yung pagja-judge, hindi pa ngayon yung judgment day. No? Pero binigay na niya yung power kay Jesus to judge the earth. So habang hindi pa tayo ginajudge, lalapit tayo sa tatay natin, lalapit tayo kay Jesus Christ. At kahit na follower tayo ni Christ, dapat patuloy tayong maging malinis sa paningin ni Almighty Father. Dahil kung nagkasala tayo, Christian tayo, tapos nagkasala tayo, na nakasulat naman sa Ezekiel na nabasa natin last time, kung nagkasala tayo, yung mga magagandang bagay na nakita ni Almighty Father sa atin, na ginawa natin, na may pananampalataya tayo sa Kanya, na nagkaroon tayo ng gifts of the Holy Spirit, nagkaroon tayo ng fruits of the Holy Spirit. Pero kung hindi natin pinagpatuloy ang pagsunod kay Almighty Father, mawawala lahat yung mga pinaghirapan natin. At mapupunta tayo sa Hades. Ngayon, yung mga makakasalanan na mga tao na wicked, no? Humingi sila ng tawad kay Almighty Father. Sila naman ngayon ang makakapunta in heaven. Kaya para hindi tayo mawala sa tamang landas, alamin natin yung puso lagi ng tatay natin, kausapin natin. Hihingin natin yung kanyang advice. So, paano ba natin mahihingi yung advice ni Almighty Father? So, magpe-pray tayo. Pag nagpe-pray tayo, yung mga bagay na magaganda na pinapaisip sa atin ni Almighty Father, yun yung kanyang mga kasagutan. At dahil sa tatay natin siya, at si Jesus Christ, ang ating Savior, alam natin ang boses nila. So kung may nagsasabi sa atin na magsinungaling tayo, hindi galing kay Almighty Father yon. Pero kung may nagsasabi na mahalin mo yung kapwa-tao mo, tulungan mo yung kapwa-tao mo, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, galing yun kay Almighty Father. Intindihin mo yung tao, maging understanding ka, maging pasyensyoso ka, galing yun kay Almighty Father. Pero kung kabaliktaran nun, hindi galing kay Almighty Father yun. Okay. So last time ang binasa natin was Revelation chapter 5. Yung na kay Jesus yung scrolls. Siya ang naka-fulfill ng mga nasa Old Testament. Siya ngayon ang may karapatan na magtanggal ng selyo at i-reveal sa atin ang mga mangyayari. Tapos, binanggit din dito yung 24 elders. So, alam na natin doon kung sino yung 12 elders, no? Na yun yung 12 apostles. Tapos, yung the rest na 12 elders, sila Abraham, Isaac, and Jacob, si Enoch, Elijah, yung mga tagapaglingkod ni Almighty Father na faithful sa Kanya. Hindi pa natin alam kung sino pa yung mga iba. Si Jesus ang the Lion of the tribe of Judah.
Kaya lion dahil royalty, nobility. Galing sa tribe ni Judah dahil anak ng anak ng anak ng anak ni sa lineage ni Judah galing yung kinikilalang tatay sa lupa ni Jesus. So parang adopted si Jesus, no? Ni Joseph. At saka the root of David. Ano ba yung root? Yun yung ugat ni David. Siya ang naging victorious, ang triumphant sa pag-open ng scroll and to reveal it to us. Siya lang ang worthy, wala nang iba pa. Dahil siya yung nag-redeem sa atin, sa ating mga kasalanan. Siya yung namatay at nabuhay magmuli. Na yung body niya, yun pa rin yung body niya, pero yung syempre, glorified body na. So, sa Old Testament, walang nangyaring gano'n na namatay, tas nabuhay after 3 days. Si Jesus Christ lang. Hanggang ngayon. Si Jesus Christ lang. Wala nang iba. Kaya yung Diyos natin, powerful. Yung pinaglilingkuran natin, powerful. Na kahit na mahirap tayo dito sa mundo, in heaven naman, mayaman tayo dahil yung tatay natin ay ang creator ng buong mundo. Si Jesus Christ, yung Alpha and Omega. Yung mundo, hindi nila nakikita yon. Pero si Almighty Father, alam mo yun. Tapos yung 4 living creatures, no? Yung 4 living creatures, nakita natin din sa Ezekiel chapter 1. So, bawat 4 living creatures, meron silang 4 na mukha according to Ezekiel. Pero according to John, isa lang ang nakita niya, no? So, yung 4 living creatures, nag-iiba-iba ng anyo, nagiging minsan lion, man, ox, and flying eagle. Yun yung nagka-characterize kay Almighty Father. Man, kasi we were created in His image and likeness. Marunong tayong magmahal. Binigyan niya tayo ng knowledge and wisdom. Yung ox, persistent, hard worker. Pasyensyoso. Ganun ang tatay natin. Walang tigil sa kakatrabaho. Para sa atin. Hindi siya nagpapahinga. Lagi niya tayong binabantayan. At yung lion naman, protector, royalty, nobility. Yung lion, no, mas maliit man siya sa tiger. Kasi yung tiger, malaki yun, ano. Pero hindi naman nurturer yung tiger. Yung lion, pinoprotektahan niya yung kanyang nasasakupan. So, naintindihan na natin ang pagkakaiba ng tiger at lion, no? Kaya, lion of the tribe of Judah, si Jesus, at isa sa mga characteristics ng Almighty Father ay lion. And then, flying eagle. Dahil yung mata ni Almighty Father, nakikita niya lahat. Walang nalilihim, mabilis umaksyon. Kahit saan. Ganun ang tatay natin. Pwede siyang umakyat ng napakataas na mataas.
kahit na gaya ng flying eagle, kahit manipis na ang oxygen sa above the clouds, no, manipis na yung oxygen doon, kaya pa rin ni Almighty Father, papuntahan niya ang pinakamataas na mataas hanggang sa dagat. Nakakapag-dive ang flying eagle sa dagat pag may kinukuha siya na nakikita siya na mga fish, no? Malinaw ang mata ng flying eagle. At yung 4 living creatures ay punong-puno rin ng mata. So, nag-iiba yung, according to Ezekiel, nag-iiba-iba yung 4 living creatures sa 4 na creatures, pero nag-iiba-iba sila ng, minsan yung isang 4 living creature, lion, yung isa naman, nagsasalit-salitan sila. At kaya madaming mata, dahil pag tiningnan natin, makikita rin natin yung sarili natin, yung kadumihan natin, yung totoong tayo, yung pagkatao natin. Para tayo nananalamin. Kaya wag tayo matatakot, no? Pag dinidescribe yung 4 living creature. At yung number na 7 seal, ito, ang number 7 ay ang number na complete. Number ni Almighty Father. Complete, ibig sabihin, walang kulang. Ang number ni Satan ay 666. So may kulang siya. Okay? Si Almighty Father, walang kulang. Kumpleto. Intindihan na natin, ano? At kaya 12, no? 12 apostles. Kaya naging 24 elders kasi 12 and 12. 6 plus 6 equals 12, di ba? So, si Satan 6 lang siya. Pero si Almighty Father, nadodoble pa niya yon. Mas kaya niyang doblehin yung power niya. Ganon si Almighty Father. King of Kings and Lord of Lords, yung pinaglilingkuran natin. Hindi basta-basta. Kung sa mundo na to hindi nakikita natin, pero wag tayong mawalan ng pag-asa, wag tayong mawalan ng pananampalataya. Marami ng mga yung religion na pumapatay, no? Mga tao. Marami ng pinapakitaan si Jesus Christ. Nire-reveal niya ang kanyang sarili sa mga tao na hindi naniniwala sa kanya. So in the end, naniniwala na sila kay Jesus Christ. Nagkakaroon sila ng vision. Kaya nga in the last days, your sons and daughters will dream dreams and see visions. Marami nagkakaroon ng vision ngayon. Alam niyo yung vision, di ba? Minsan nananaginip, ganon. Yung panaginip, no? Kahit matagal na hindi mo makalimutan. Gaya ko, no? Example lang ako. Hindi ko sinasabing magaling ako. Bali, wala naman ako. Wala akong alam. Pero may mga panaginip ako na 11 years old pa lang ako. Alam ko, may panaginip ako na 11 years old ako. Alam ko ang ibig sabihin nun. May mga ganung klaseng tao, nire-reveal ng Jesus Christ ang kanyang sarili sa mga tao. Kahit hindi worthy ang mga tao, nire-reveal ng Jesus Christ ang kanyang sarili para i-spread ang salita ng Diyos. May mga tao na magsasabi na hindi, ano lang yan, panaginip mo lang yan, baliwala lang yan,
ano mo lang yan, katang-isip mo lang yan. Hindi. Alam nung tao kaya niyang, pag in-interview mo, alam ulit-ulitin, kahit balik ta rin ang tanong, yung sagot, yun pa rin. Kaya itong Book of Revelation, it's unfolding in our very own eyes. Revelation chapter 1, Revelation chapter 2 and 3, yung 7 churches, no? Nag-ano na yun, umepekto na yun. Simula na nasira yung temple, umepekto na yun. Hanggang ngayon, ume-effect pa rin yun. So, nung binuksan ni Jesus yung 7 seal, yung scroll, no? May seal. So, yung una ay nakakita ng, recap tayo, no? White horse na nagko-conquer ng mga lands. So, natapos na yun, di ba? Marami ng mga tao ang nag-conquer ng lands, nag-agawa na sa lupa. So, natapos na yun. Ito naman, yung second seal. Meron namang, anong kulay ng horse? Fiery red. Nagpapataya ng mga tao. Nangyayari na rin to. Ongoing pa rin. Okay? Ongoing pa rin. Nagpapataya ng mga tao. Itong third seal, inflation, no? Nangyayari na ngayon, inflation. Nagkakaubusan ng mga pagkain, mahal ang mga bilihin, maraming mga tao naghihirap. So, ito yung black horse. Yung third seal. Tapos itong fourth seal naman, marami na namamatay. Pale horse. Marami nang namamatay. Dahil sa away, sa gutom, at dahil sa mga kaswapangan ng mga tao. Nangyayari na rin to ngayon. Simula noon, nangyayari na yon. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin to. Itong fifth seal, ang kulay ng horse dito, walang horse dito, no? Pero ito yung mga na-persecute na mga followers of Christ. Noon pa, na-persecute sila, na pinatay sila, at nag-aantay. May inaantay pa na may mga taong mamamatay, na mapapersecute, nakalagay dito. So, ongoing to. Kaya itong Book of Revelation, ongoing to. Bibigyan ni Almighty Father ng hustisya lahat ng mga tao na pinatay at sinaktan due to persecution. At yung mga taong na persecute, na naging faithful kay Almighty Father, binigyan ng white robe. Puting damit means pure, blameless, faithful. At pinapag-antay sila na makumpleto ang mga fellow servants and brethren na mga papatayin pa rin para makumpleto ang bilang. So may mga namatay na, at meron pa rin na mga namatay na ibibigay nila ang buhay nila kay Jesus Christ at kay Almighty Father. So they don't love their lives here on earth. Instead, they gave their lives to our Father, Jesus Christ, by denying themselves. Itong sixth seal, yung
lindol, no? Yung mga plagues, earthquake, yung magkakaroon ng lahar, na ito ay hindi pa nangyayari kahit minsan. Hindi pa 'to nangyayari, no? Itong sixth seal. Yung great earthquake, hindi pa nangyayari 'to. So, dito na tayo sa seventh seal. So, bago yun, basahin natin yung Revelation chapter 7. After these things, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth. So, bawat sulok ng mundo, ibig sabihin ito, north, south, east, and west, holding the 4 winds of the earth. So, yun nga, north, south, east, and west. That the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and sea, saying, do not harm the earth, the sea, and the trees. So may isang angel, no, nagsalita. Kinausap niyo yung 4 na angels na para sa 4 corners of the world. Ang sabi ng angel, huwag mong saktan ang earth, ang dagat, ang mga puno. Hanggat wala pang selyo or tatak ang mga servants of God on their foreheads. So bilang followers ni Christ, darating itong panahon na magkakaroon tayo ng seal sa forehead. Although hindi makikita. Ang makakakita lang ng seal na yon sa ating forehead ay si Almighty Father, written in gold. Huwag niyo nang tanong kung ba't alam ko na gold. Sa forehead, no? So, meaning kasama ang mukha. And I heard a number of those who were sealed. Narinig ni John ang mga tao na binigyan ng tatak. 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. So 144,000 yung mga Jew, no? Tribes of the children of Israel. So ang lahi nito ay Jew. Okay? So, may mga nagsasabi dyan, may mga Pilipino nagsasabi kasama raw sila rito. Hindi totoo yon. Ang mga taong yon ay kasama sa kulto. Cult yon na pagsabi, hindi, kasama kami sa 144,000. Pag lumagpas ng 144,000 yung membership nyo, paano na? Saan na sila sisingit? Hindi, kaya hindi totoo yon, ha? Ito ay mga Jew, Israelites. Kaya nga tribe tribe of Judah, tribe of Reuben, tribe of God, tribe of Asher, tribe of Naphtali, tribe of Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. So bawat isang tribe, 12,000 were sealed. So total nun ay 144,000. Kaya nabanggit, di ba? 12 tribes. Tapos, ang nasi-sealed, 12,000. Tapos, 12 times 12 ba? Asan yung calculator? 12 times 12 times 12,000. 144,000, no? So, itong mga 144,000 na to, iba-ibang generation to. Hindi to sila magkakaedad. Naging faithful sila kay Almighty Father.
at kay Jesus Christ. Hindi ito imposible, no? So, ito ay mga lalaki. Kaya baka sabihin nyo ay babae. Hindi. Lalaki tong 12 tribes, itong 144,000. Puro mga lalaki to. Kaya yung kulto ninyo, mali yun. Ha? Hindi kayo kasali. Hindi naman kayo tribe of Israel. Anong tribo ba kayo? Di ba hindi naman? No? Huwag kayo manloko Yung mga kulto dyan, kilala ko kayo. Alam niyo kung paano malaman ng kulto? Yung kulto ay pare-pareho lang sila ng lahi. Ganun ang kulto. Halimbawa, kunyari pa silang may international membership pa sila na marami kaming member sa ganung bansa. Pero sa ganung bansa, ang member, pare-pareho nilang lahi. Pare-parehong mga Pilipino. Pero minsan may nakakasingit na mga konting foreign people. No, so pag pare-pareho ang lahi. Kulto yun, Hindi ko na lang papangalanan kasi madami. At yun yung mga mahihilig maghingi ng tithes, no? Gigil na gigil sa tithes yung mga yon. Yung kulto na yon. Kaya sila dumadami, lumalago. Yung mayaman yung kanilang leader. So, itong mga 12 tribes na to ay totoong mga children of Israel. Nasa lahi ni Judah. So, up to now, meron pa rin mga lahi ni Judah. So, nung past, sama-sama na sila sa 12,000. Yung lahi ni Manasseh, sama-sama na sila. Ngayon, magtataka ka, di ba? Dahil, bakit wala yung tribe of Dan? Na kahit na anak siya ni Israel or ni Jacob, isa lang si Israel si Jacob, bakit siya wala rito? Sa 12 tribes. Kaya wala siya sa 12 tribes. Alam na natin ang sagot. Kasi naging rebellious siya. Nagkaroon siya ng kasalanan. Kung babasahin niyo sa Judges chapter 18, kumuha siya ng sariling high priest. Kumuha rin siya ng idol. Alam niyo yung idol, no? Kumuha siya ng statue. Yun ang sinamba nila. Yun yung mga Danites or Danites or tribe of Dan. Kaya nawala sila sa listahan. So makikita natin na kahit na tinawag tayo ni Almighty Father pero nagkasala tayo at hindi tayo nakahingi ng tawad, mawawala tayo sa listahan, mabablot out ang name natin sa Book of Life. Gaya ng sinabi ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Gaya rin sa sinabi sa Ezekiel chapter 16 ba yun or 18? No, nagkakaintindihan tayo, no? Si Samson, ang tribe niya ay tribe ni Dan. Yun ang pinakamaliit. Pero, yun nga pagkakasala nila ay nagrebel sila. Nasa Judges chapter 18. Ngayon, sino ngayon ang kapalit ni Dan? Supposedly, ang magiging kapalit ni Dan ay si Ephraim na anak ni Joseph. Pangalawang anak ni Joseph. Kasi ang blines ni Jacob na anak ni Joseph ay yung pangalawa, si Ephraim. Ngayon yung panganay, si Manasseh, hindi siya masyadong na-bless, no? Hindi siya masyadong binigyan ng importansya. Ang blines ni Jacob ay si Ephraim. At kagustuhan ni Almighty Father yon. Kahit na pangalawang anak si Ephraim, siya ang mas blessed compared kay Manasseh. Pero
makikita natin dito sa listahan ng tribes na ang tribe ni Manasseh ang nakasama, hindi yung tribe ni Ephraim. At baka itanong nyo kung bakit. Hindi ba tinatanong? Mama, tinatanong mo ba, Mama? Hindi ka naman nakikinig, Mama. Tinitignan mo lang ako. So, kasama yung tribe ni Manasseh, imbis na si Ephraim. Kahit na si Ephraim yung blines ni Jacob na inaalay niya kay Almighty Father. Kasi si Ephraim, nagkasala rin siya. Nakasulat naman yun sa Hosea chapter 6 and chapter 7. So, binabanggit yung kasalanan ni Ephraim sa Hosea. Kaya, importante na magbasa din tayo ng Old Testament, no? Kasi nga, magkakadugtong sila. Hindi pwedeng hindi. Dahil para maintindihan natin. Dahil yun ang tinuturo sa atin ng tatay natin. Ngayon, itong si Manasseh, kahit hindi siya as blessed as Ephraim, siya ang napili ni Almighty Father. Bakit siya ang napili ni Almighty Father instead of Ephraim and instead of Dan? Kasi itong si Manasseh, sa kanya galing si Gideon. Okay? Si Gideon is a fearless warrior na nag-serve as a judge for 40 years. So, galing siya sa lineage ni Manasseh. So, makikita ito sa Judges chapter 8, verse 22 and 23. So, basahin natin. The Israelites said to Gideon, "Rule over us, you, your son, and your grandson, because you have saved us from the hand of Midian," or Midianites. Sabi ng mga Israelites, ikaw mag-rule sa amin kasi matapang ka, napaglaban mo kami sa mga Midianites. But Gideon told them, "I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord will rule over you." Natuwa si Almighty Father kay Gideon. Mababa ang loob ni Gideon. Kaya, instead na si Ephraim ang ilagay ni Almighty Father, instead na si Dan, yung lineage ni Manasseh, kasi doon galing si Gideon. Natuwa si Almighty Father kay Gideon. Inacknowledge niya lagi si Almighty Father. Si Almighty Father, pag na-acknowledge natin siya, binibigyan natin siya ng importansya, hindi siya nakakakalimot. Nagbibigay siya ng blessings as a form of being thankful for acknowledging Him. Ganon yung tatay natin, mapagmahal. So, nagte-thank you rin siya. Binibigyan niya ng importansya, nagbibigyan ng importansya sa kanya. Minamahal niya. Yung mga tao nagmamahal sa kanya, mas minamahal niya ng doble. Yung mga taong nagre-respeto sa kanya, mas nire-respeto niya. Ganon si Almighty Father, yung doble niya, yung blessings. So, kaya ang napili ay ang lahi ni Manasseh. Kasi ito namang si Ephraim, manloloko, magnanakaw, ayaw din ni Almighty Father nun. Pero yung lahi ni Manasseh, dun galing si Gideon, inacknowledge siya si Almighty Father. So ngayon, ang imbis na nakalagay ay si, at saka hindi to sunod-sunod na anak, no? Kasi yung pinakapanganay na anak ay si Reuben, tapos si Simeon, si Levi. Pero ang pagkakabanggit dito sa Revelation, Book of Revelation, nabasa na natin, no? Si Judah muna. Alam naman natin na si Judah ay pang-apat na anak. O bakit nauna si Judah? Dahil si Judah, doon galing ang lineage ni Jesus Christ. Si Judah ang napili ni Almighty Father na doon ilagay ang lahi ni Jesus Christ. Dahil si Judah, si Reuben, nagkaroon siya ng kasalanan, tumabi siya sa asawa or
concubine ng tatay niya. Ito namang si Simeon tsaka si Levi, ang naging kasalanan nila ay may pinatay silang mga tao na ipinaglaban kasi nila yung pagkaka-rape kay Dinah. So, ang next na option, yung Almighty Father, nakitaan niya ng kabutihang loob ay si Judah, dahil si Judah naman ay ang pumigil sa kanyang mga kapatid na wag saktan si Joseph. Nung, di ba, ibebenta nila or ipapapatay nila, ang ginawa ni Judah, wag nang patayin, ibenta na lang, ano na lang, wag ipabag nang patayin. Kaya, si Almighty Father, nagte-thank you rin siya, kaya binibigyan niya ng importansya yung mga tao, no? Nakikita na natin, ano? Kaya yung tatay natin hindi siya selfish. Very loving. Kung tayo, marunong tayong magmahal, kahit paano, si Almighty Father, yung love niya sa atin, perfect. At kung pagsasama-samahin natin ang pangalan, no, ni Judah, ni Reuben, ni Gad, ni Asher, ni Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin, makakabuo tayo ng sentence. Praise Jesus, His Son. Because of Him, we are blessed and joyous, because our struggles have been forgotten and removed. God listens and we are included in His dwelling place as our reward. And God had placed His Son, Jesus Christ, on His right hand. Dahil kay Jesus Christ, makakadwell tayo or makakapasok tayo sa heaven. So, kaya ganito ang pagkakasunod-sunod, hindi ito nagkataon. May ibig sabihin, ang lahat. Dahil malalim mag-isip si Almighty Father. So verse 9 na tayo, no? After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues. So, ito namang nakita ni John, hindi na mabilang, iba-ibang nationality, iba-ibang tribo, iba-ibang klaseng tao, at iba-ibang mga salita ng tao. So, hindi lang sila Jew. Lahat na. So, itong una na 144,000, lahat sila Jew. Okay? Nasa tribe sila ni Israel. So, ito namang sinunod na binanggit, pinabanggit ni Jesus Christ. Dito na tayo makakasama. Kaya hindi tayo kasama dito sa 12 tribes. So, 144,000, no? Yung mga tao nasasabi ng kulto yon, please, lumayo kayo sa kulto. It's like blind leading the blind. Mapapahama kayo. At tayo, hindi tayo nagtatayo ng kung ano-anong relihiyon dito, denomination. Binabasahan ko kayo ng Bible. Nagbibigay ako sa inyo ng testimony. At saka binabasahan ko kayo ng testimony ng mga tao na nag-serve kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Hindi madali magbasa ng Bible. Nag-struggle din ako, nahihirapan din ako, humihingi ako ng tulong kay Almighty Father at kay Jesus Christ, the power of the Holy Spirit. Because I need them. Hindi kaya ng utak ko to. Hindi kaya ng, wala akong magagawa. Hindi ko kayang intindihin to ng ako lang. Kaya binibigay ko lahat ng kaluwalhatian at kapangyarihan at pagmamahal at pagsamba kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Sila ang itinataas ko. Wala nang iba. So
verse 10. So ito, excuse me, no, balik tayo sa verse 9. So yung iba-ibang mga nations, tongues, tribes, people, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes. So, nababanggit na naman na puti ang robe. With palm branches in their hands. So, puti yung robe, meaning pure din. Nalinis na ng dugo ni Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ. Lahat dahil kay Jesus Christ. With palm branches in their hands. So yung palm symbolizes peace. So very peaceful in heaven. Walang away, walang gulo. Puro pagmamahalan in heaven. So verse 10, and crying out with loud voice, saying, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Ang salvation ay galing sa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa Lamb na si Jesus Christ. All the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and fell on their faces before the throne and worshiped God. So yung mga angels, yung 24 elders, sinamba si Jesus Christ. Pati yung four living creatures na nagka-characterize ng katangian ni Jesus Christ, ni Almighty Father, saying, Amen. Truly, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Pagpapala at ang gloriousness at ang karunungan, pagpapasalamat at ang honor at ang kapangyarihan at ang kalakasan ay para sa ating papunta kay Almighty Father forever and ever. So walang time frame dito na for the next 5 years, for the next 10 years, wala. Forever and ever. Amen. And then one of the elders answered, saying to me, who are these arrayed in white robes, and where they did come from? So ito na naman si John, no? Yung Elder John. Kausap niya si Apostle John. Same sila, pero hindi nakilala ni John yung kanyang sarili. So yung first time na kinausap niya, di ba? Dito sa chapter 5 ba yun? Unang kinausap ng elder, si John. So yung isa na siyang elder, kinausap niya si Apostle John, na siya rin yun. Who are these arrayed in white robes, and where did they come from? Sino tong mga tao na nakasuot ng puting damit at saan sila galing? And I said to him, Sir, ikaw nakakaalam, sir. Sabi ni John kay Elder John. So he said to me, sabi ni John, sabi ni Elder John, no? Kinausap niya yung kanyang nasa Patmos siya, kinausap niya. Siya pa rin yun, pero yung hindi pa siya glorified body, hindi pa siya elder. Sabi niya sa kanyang salita, these are the ones who came out of the great tribulation. Ito ang mga tao na napagwagian ang hamon ng buhay. Sabi ni Elder John. So yung tribulation ay paghihirap, suffering, trouble, affliction, ordeal, trauma, tragedy, hardship, difficulty, and problems. Napagwagian. And wash their robes and made them white in the blood of the Lamb. Kaya naging puti ang kanilang mga damit dahil sa dugo ni Jesus Christ na nag-save sa atin. So, hindi pa to nangyayari. So, ang kagaya ng banggit ko dati, yung nangyari pa lang
nabuksan yung seal, ay may mga taong nagkakagulo, no? So ito, hindi pa to nangyayari. Therefore, there before the throne of God, and serve Him day and night. Sila ay mga naglilingkod kay Almighty Father day and night. In His temple, and He who sits on the throne will dwell among them. At kung sino man ang nakaupo sa trono, ay kasama nila. So si Jesus Christ nakikimingle, nakikisama, kasama si Almighty Father sa mga servants. Kasi nga, happy family in heaven. Yun ang gusto ni Jesus Christ at ni Almighty Father, na maging masaya in heaven. Mai-share ni Almighty Father yung kanyang mga tinatamasa sa kanyang mga anak, sa kanyang mga creation. They shall neither hunger anymore, nor thirst. Hindi na sila magugutom, hindi na sila mauuhaw anymore, kahit kailan. The sun shall not strike them, hindi na sila maiinitan ng araw, nor any heat, hindi na sila maiinitan, kahit yung araw, hindi na sila maiinitan. Kaya hindi tayo pwede mapunta sa impyerno, no? Kasi mainit sa impyerno. So, para hindi tayo masikatan ng araw, walang init, kay Jesus tayo, kay Almighty Father tayo. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them. Si Jesus Christ, na nasa gitna ng trono, siya ang mag-guide sa mga servants, sa kanyang mga friends, sa kanyang mga brothers and sisters, and lead them to living fountains of water. At siya ang magiging gagabay papunta sa living fountains of water. Yung forever youthful, forever na hindi na mauhaw, forever na hindi na magagutom. Wala ng pain and suffering. And God will wipe away every tear from their eyes. At si Almighty Father ang magtatanggal lahat, no? Pupunasan ni Jesus Christ siya ni Almighty Father yung mga luha natin sa ating mga mata pagkasama natin siya, kasi hindi natin mapipigilan na maluha pag nakita natin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. So yung tears na yon is tears of joy, pero pupunasan yun ni Almighty Father dahil hindi tayo maghihirap pagkasama sila in heaven. So ito yung plan ni Almighty Father na nakasealed before, hindi pa nire-reveal at hindi ba intindihan ng mga tao sa Old Testament. Ang itong Book of Revelation, kahit may mga nababanggit na mangilan-ngilan sa Old Testament, hindi maintindihan. So, ni-reveal sa atin ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, para malaman natin. Dahil kaya sa atin ni-reveal ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, dahil kaisa nila tayo. Dahil mahal tayo ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father, kaya ni-reveal to sa atin. Kaisa tayo. Isa tayo sa mga kasama na mag-inherit ng kaharian ng Diyos. Magmamana tayo, mga tagapagmana tayo. Mag-rule in heaven with Jesus Christ, ang ating Savior, ang ating fountain of living water. So si Almighty Father magproprotekta sa atin. Kaya si Satanas, galit siya sa atin. Dahil binigyan tayo ni Jesus tsaka ni Almighty Father ng pagpapahalaga. Mahalaga tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Nainggit si Satanas sa atin, gusto niya tayong sirain para hindi natin makuha ang ating inheritance. So, may mga tao dyan na nagsasamba sila kay Satanas, kay sa demon. Akala nila kakampi nila. Hindi nila alam sinungaling.
na tinatrap lang sila para mapunta sila sa impyerno, para malungkot ang tatay natin, maging malungkot. Dahil si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, nalulungkot sila pag may napupunta na mga kaluluwa sa Hades. Dahil bawat isa sa atin ay importante dahil tayo ay gawa ni Almighty Father. Bawat sa atin importante, bawat kaluluwa, importante. Kung pwede nga lang, i-save tayo lahat ni Jesus Christ na i-keep niya tayo under His wings, pero ayaw ng iba sa atin. Dahil nga naman, meron tayong free will. Yung iba nabubulagan, nasasarapan sa mundo na to, na akala lang nila itong mundo lang na to ang kanilang patutunguhan. Pero tayo bilang Kristyano, meron tayong hope for the future. Ang hope for the future natin, yung future natin forever and ever with Jesus Christ and the Almighty Father. So, may mga tao tayong nakikitang malungkot masyado, depress sila masyado. Kasi hindi nila alam na merong silang pupuntahan na magandang lugar. Alam natin subconsciously, no, na nung create tayo ni Almighty Father, when we were flames of fire, may nag-aalaga sa atin, may nagmamahal sa atin. Tapos nung pinanganak tayo dito sa mundo, magugulat ka na lang, ito na bang mundo? Ganito ba ang mga tao sa mundo? Hindi, numalit ako, ganun ako eh. Ganito ba ang mga tao? Aware na ako sa kapagaligiran ko, 2 years old. Basta naglalakad na ako noon, or bago pa lang ba ako naglalakad noon. Aware na ako. May yaya ako dati, no? Si Nanay Sally. Hindi ko alam kung anong age niya ako. Ay, baby pa ako noon. Alam ko, inalagaan na niya ako. Tapos, nagsusumbong pala siya sa nanay ko. Sabi ng Nanay Sally ko, may kausap daw ako. Natatakot sa akin, may kausap daw ako. No, bata daw ako, may kausap daw ako. Sinusumbong sa nanay ko. Ang isip naman ng nanay ko, kung ano-ano ang itinuturo sa akin ng yaya ko. Kasi hindi ako nagsasalita noon. So, ang sisi nila, yung yaya ko, hindi nila alam ako pala yun. Kasi yung yaya ko kasi taga Aklan siya, no? So, may mga kasabihan noon na pag Aklan, parang nakakatakot. So, taga Aklan siya. O Leyte ba? Basta lugar na nakakatakot, Aklan ba or Leyte. Kaya sabi nila na nakakatakot daw yung yaya ko. Hindi nila alam, ako pala yun. Kung ano-ano sinasabi ko daw. Na nagsusumbong yung yaya ko sa nanay ko. Hindi naman maniwala yung nanay ko na magsasalita ako ng mga bagay kasi nga hindi nila ako nakikita nagsasalita. So, hindi ko alam na yung yaya ko pala natatakot sa akin. So, bata pa lang ako, aware na ako sa paligid ko. Kaya hindi ako nagsasalita, na nanonood ako ng mga tao. Nag-observe ako ng mga tao. Kaya hindi ako nagsasalita. Akala nila mahihain ako, hindi ako mahihain. Kaya, may mystery sa mundo na to na hindi natin maipaliwanag.
gaya nitong Book of Revelation, mahirap intindihin, pero hihingin natin ang guidance ng Holy Spirit para maintindihan natin yung gustong sabihin sa atin ng tatay natin, at para malaman din natin, kaya ini-inform sa atin, para malaman natin yung mga bagay na mangyayari, maging ready tayo. Kaya, gaya ng nabanggit ko, no, kanina, na nag-unfold na ang Book of Revelation in our very own eyes. So, current na to, no? So, ang hindi pa lang nangyayari, yung napakalakas na lindol. Hindi pa nangyayari to. Yung sixth seal. So, hindi pa nangyayari yung sixth seal. Yung time frame nito, hindi naman agad-agad, nabuksan na yung fifth seal. Kinabukasan yung sixth seal. Hindi naman araw-araw or yearly. Mahabang panahon, no? Mahabang panahon, itong Book of Revelation nag-unfold or nangyayari. Okay? So, ang pinaka-clue natin, ng sure clue, ay yung two witnesses. Yung dalawang olive tree na ipapadala yung Almighty Father na nakasuot ng sackcloth. Ibig sabihin na nakasuot ng sackcloth, nagluluksa sila para sa mga tao. Nalulungkot sila. So, itong dalawang taong to, may mga dami itong pinagdaanan sa buhay. Tried and tested na ni Almighty Father. At napagtagumpayan nila. So, ito ay dalawang witness or dalawang magta-testify. Kakainisan to ng mga tao. Itong dalawang witness na to, lahat ng tao kakainisan ang dalawang tao na to. Kasi, may mga bagay dito sa mundo na ini-implement ng bawat isang Christian organization na nakakasira, na nakakastumble sa tao. Ngayon, itong dalawang witness na to, magsasabi ng totoo to. So, sila ang antayin natin. Dahil yung mga tao na hindi pa na aabutan ng salita ng Diyos, no, yung mga nasa ano bang island yun? Sentinel Island. Hindi pa to napupuntahan ng mga Christian. Si Jesus Christ ang magre-reveal sa kanya dito, sa kanila, sa mga nasa Sentinel Islands. Hindi yun imposible. Dahil lahat kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, possible lahat. Walang imposible. So, inuulit ko, yung mga nangyayari dito sa Book of Revelation, hindi to agad-agad. No, hindi next year ay yung seventh trumpet naman or yung seal mabubuksan after next year. Hindi. May sa atin, kay Almighty Father, maikli lang ang panahon. Pero sa atin, mahaba ang panahon. Okay? So, ang binabanggit ko ngayon sa inyo, ang hindi pa nangyayari, yung malakas na lindol. Kaya lagi tayong magpe-pray. Importante yon. Kahit anong ginagawa natin. No? Kahit tahimik ka lang.
magpe-pray ka. Hindi naman kailangan yung magpe-pray ka na malakas ang boses mo. Tahimik ka lang. Habang kumakain ka, nagpe-pray ka, kausap mo si Jesus. Habang nagbabasa ka ng Bible, may i-reveal sa'yo si Almighty Father. Sa Old Testament, may mga prophecy doon na hindi pa nangyayari. Mangyayari yan. Kaya buo ang Bible, huwag natin ihiwala yung Old Testament. Importante rin yung Old Testament. No? Kaya nga sabi ni Jesus, new and old treasure. Ano bang verse yun? No? New and old treasure. Ano ba yung old treasure? Yung nasa Old Testament, mga katuruan ni Almighty Father. Na si Jesus Christ ang fulfillment of the Old Testament. Yung tungkol sa law, si Jesus Christ na yun, sumalo lahat. Merong isang pastor, no? Ang nakuha daw ni Jesus Christ na lashes or latigo was 39 lashes daw. Sabi ko, ha? Bakit 39 lashes? Yung 39 lashes daw, yun daw nagsisignify or nagsisimbolize ng 39 na mga sakit sa katawan. Sabi ko ngayon, bakit mo nasabing 39? Kasi may law sa Old Testament na ang kapwa mo Jew, pwede mo siyang parusahan up to 39 lashes or 40 minus 1 lashes. Pero si Jesus Christ, ang nagparusa sa kanya, ang nanakit sa kanya, mga Roman soldiers. So hindi lang 39 lashes yon. So mali yung itinuturo ng pastor. Mali yung tinuturo ng pastor. Gusto ko sana kausapin, mali yung tinuturo mo. Dahil hindi naman mga Jew yung nagpahirap kay Jesus na nag-lash or nag-flog, no? Gusto kong kausapin yun na. Hindi lang 39 lashes. Madami. Kasi kung 39 lashes lang yun, mga Jew lang ang nagpapahirap. Hindi lang naman Jew ang nagpahirap kay Jesus eh. Yung mga Roman soldiers, isinaman na nga yung soldiers ni King Herod na pinapahiya siya, ganun. Hindi lang sa mga Jew. Kung yung Jew, pwede silang may sarili silang law, na pwede nilang hatulan ng kamatayan si Jesus. Pero mas gusto nila ng pangmalakihang pagpapahiya. Kaya sa mga Roman soldiers, Roman governors and Roman kings sa Roman Empire sila lumapit para malaki ang pagpapakapahiya nila kay Jesus. Kaya hindi lang 39 lashes ang nakuha ni Jesus. No, magkaintindihan tayo doon. Kaya mali yung tinuturo. Sabi nga ng pinsan ko, hinahanap mo pa talaga. Gusto ko sana sabihin, talagang hahanapin ko. Dahil mali, talagang hahanapin ko kung totoong 39. Hindi, wala sa Bible na 39 lashes lang ang nakuha ni Jesus. Kung ano siya, kung Jew, kapwa Jew, 39 lashes, yun ang pagpaparusay. No? Pero si Jesus, sinaturan na ng kamatayan. So, hindi lang 39 lashes yun. Mali yung pastor, mali ang nagtuturo. Kailangan makausap na. Hayaan ko na. Nanggigigil ako. Hindi ko alam. Kasi nga dapat mga magbabasa tayo ng Bible ng buo. No, ibubuo natin. Ha? Pastor na yun na. Hindi niya alam. Hindi ko sinasabing magaling ako, alam ko, hindi mali siya. Sinong kinakausap ko sa inyo? Kaya kayo, pag nagtuturo kayo, diba, sabi nyo, hindi, 39 lashes yung nakuha ni Jesus nung pirusahan siya ng mga, hindi 39 lashes, ha? Nililiwanag ko sa inyo, baka may magturo kasi sa inyo, no, na mga, ano bang mga, nyo? Ano bang mga role nyo sa congregation niyo?
Kaya magpipray tayo lagi kay Jesus para maintindihan natin yung hirap na dinanas niya. Yung hirap na dinanas niya para makapunta tayo ng langit. Para makuha natin ang inheritance natin to rule with Him in heaven. At si Jesus Christ, yung kanyang mga promise, tinutupad niya. Katulad siya ni Almighty Father. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ na I am the Father are one. Kaya Diyos din si Jesus Christ. May nagtuturo na si Jesus Christ ay isang prophet. Hindi siya prophet, Diyos siya. No? Mali naman yung turo ng isa na yon. Iba naman ang nagtuturo nun. No? So, hindi ko na lang pinapangalanan. Basta ang sinasabi ko, yung totoo, i-share ko sa inyo. And nagpapasalamat ako kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Inaamin ko, no, na nag-struggle ako. Ha? Pag hindi ako nag-aaral, o magbasa ka na ng Bible, sasabihin sa akin ni Almighty Father, ihanapin mo na to. Minsan matigas ang ulo ko. Kadalasan matigas ang ulo ko. Buti na lang, patient si Almighty Father sa akin. Dahil marami akong pagkukulang sa Kanya. Kasi ang goal din natin ay mapasaya natin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Hindi lang tayo aasa na, dahil may inheritance ako kaya gusto ko makapunta sa langit, magkakaroon ako ng eternal life. Hindi lang yun, kundi gagawin natin yung pinapagawa sa atin ng Almighty Father kasi mahal natin siya. Dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Yun. Reward na lang yun, yung inheritance natin. Pero kahit na hindi na ako kasamang mag-rule in heaven, basta ang gusto ko lang, kasama ko lang si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Sapat na sa akin yun. So, itong si like Gideon, naging soldier siya or siya ang nag-rule for 40 years. No, pinagtanggol niya ang mga Israelites sa mga Midianites. Kaya ngayon yung mga Israelites sabi, ikaw na ang maging hari namin. Anong ginawa ni Gideon? Ayoko. Dahil ang hari natin, si Almighty Father. Kaya ngayon, naalala ni Almighty Father yon. Kaya ang kasama ngayon sa 12 tribes na bibigyan ni Almighty Father ng pagpapahalaga ay yung tribe ni Manasseh instead sa tribe ni Ephraim. Dahil si Ephraim nagkasala siya. So, kahit na naging gaya example, no, kahit na ikaw ay pinili, pero kung hindi ka tumuloy sa pagsuserve kay God, mawawala yung mga bagay na nagawa mong maganda. Gaya nung kay Dan, anak siya ni Jacob, nawala niya yung kanyang place dahil nga sa idolatry at sa rebelliousness niya. Yun yung tribe of Dan. So dun sa tribe of Dan, kasama dun yung tribe ni Samson. Pero wala na si Samson nun yung nagkasala yung tribe of Dan. So kagaya nga tong si Ephraim, naging siya, selfish siya. Wala siyang pagpapahalaga sa kanyang kapwa-tao. Kaya hindi niya nakuha yung place sa mga 12 tribes dito sa Book of Revelation. Instead, napunta kay Manasseh. Na kahit hindi siya ang first choice, siya ang nakakuha ng reward. Alam na natin,
So, lagi tayo magpe-pray. And thank you, and God loves us all so much.